Sa naganap namang pagpupulong ng Committee on Health, mga panukala hinggil sa pagpapaigting ng serbisyo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang tinalakay. Nagbabalik si Faith Santiago una sa balita. Faith? Yes, Greg. Patuloy tinatalakay ng komite ang mga paraan upang mas mapaginhawa ang access ng universal healthcare para sa mga Pilipino. Kabilang dito ang pagpasa ng ilang panukalang batas para i-upgrade ang mga health facilities sa lokal na antas, gaya sa Lanao del Sur, Zambales, Bicol, Romblon at Isabela. Sa national level naman, tinalakay ang panukalang ibaba ang PhilHealth Premium Contribution Rate mula sa 5% sa 3%. Layon nitong maibsan ang bigat sa take-home income ng manggagawang Pilipino. Kasama rin dito ang proposal na i-revoke ang compulsory coverage para sa mga migrant worker. Ayon kay Representative Sara Jane Elago ng Gabriela Women's Party List, hindi napapakinabangan ng mga nagtatrabaho abroad ang mga benepisyo ng PhilHealth. Nagpahayag naman ng suporta ang Department of Health pagkatapos maglatag ng mga panukalang probisyon gaya ng flexibility o adjusted rates ng PhilHealth upang hindi naiipon ang pondo. Pagdetermina ng premium rates based sa honest to goodness na pag-aaral o pagsusuri. Pagkaklaro ng mekanismo kapag sumusobra sa 2 years ang pag-reserve tulad ng increased benefit or decreased premium contributions. Pagsolusyon sa overly restrictive words sa batas na nakakapagpigil sa paggamit ng Special Health Fund sa pagsweldo sa mga health workers at ang pagmamandato sa PhilHealth ng iisang database o Philippine Electronic System na makapagpapakita ng records ng PhilHealth members. Sumang-ayon din naman ang PhilHealth sa mga proposed amendments at manifestations ng DOH, sabay diin na patuloy na pinapalawak ng ahensya ang mga benepisyo alinsunod sa Universal Healthcare Act. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Faith Santiago, alauna sa Balita Congress TV.